Resiliency. Resiliency, isa ito sa mga manifestations ng isang tunay na Kristiyano. Ang isang Kristiyano ay resilient. Resiliency is determination, elasticity. Sa Tagalog, matatag, mabilis makabangon, mabilis makabawi. Ano ang turo ng Biblia kung bakit dapat makita sa isang Kristiyano ang pagiging matatag o resilient? Anumang sitwasyon, anumang problema. Number 1, dahil mayroon tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. 2 Chronicles 29:11, Iyo, o Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan, sapagkat lahat na nanga sa langit at nanga sa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, o Panginoon, at ikaw ay nataas sa Pangulo sa lahat. Kung mayroon kang Diyos na nagmamay-ari ng lahat ng bagay, na makapangyarihan sa lahat, ano man ang sitwasyon mo, dapat makita sa iyo ang katatagan. Isa pang dahilan, dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay nagiging sapat sa ating kahinaan. May mga pagkakataon minsan na hinang-hina ka, na parang wala ka nang magawa sa sitwasyon. Nangyari yan kay Pablo noon, na sa sakit niya, dahil sa kahinaan niya, halos wala na siyang magawa. Ano ang sabi niya na kanyang narinig o ipinaisip sa kanya ng Diyos? Sabi sa sulat niya sa 2 Corinthians 12:9, at siya ay nagsabi sa akin, o Diyos ang nagsabi sa kanya, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. So, kapag pala Kristiyano ka at dumating minsan yung sitwasyon na akala mo wala ka na magagawa, akala mo katapusan na ng lahat, meron palang good news. At ang good news ay ano? Pag wala ka na magawa, pag hinang-hina ka, doon lumalakas ang kapangyarihan ng Diyos. May mas malakas pa ba sa kapangyarihan ng Diyos? Hindi ba wala? So dapat maging matatag ka, dahil sa tuwing manghihina ka, sa tuwing problemado ka at parang wala ka nang magawa, nagiging malakas sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Isa pang dahilan kung bakit ang isang Kristiyano ay dapat na matatag o resilient. Sapagkat sa oras ng kapighatian, ang Diyos ay lagi nating maaasahan. Sabi sa Psalms 9:9, ang Panginoon naman ay magiging matayog na muog sa napipighati, matayog na muog sa panahon ng kabagabagan. So kapag napipighati ka, ang refuge ay ang Diyos. Kapag anxious ka, kapag nababagabag ka, ang refuge ang Diyos. Ngayon, isang magandang tanong. Yes, tama lahat yung narinig natin, nabasa natin sa Biblia. Pero ang tanong, paano tayo magiging resilient o matatag sa oras ng kabagabagan, o oras ng matitinding problema o masalimuot na sitwasyon? Magiging matatag lang tayo palagi kapag alam natin mayroon tayong Diyos na pwede nating tawagin sa lahat ng oras, dahil ito ang pangako niya. Ito, take note, pangako ito ng Diyos sa mga nananampalataya sa Kanya. Pangako ito ng Diyos sa mga tagasunod niya. Philippians 4:6, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So,
Klaro yung utos. Never be anxious. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Magdasal ka lang. Sasagutan Diyos. Pero take note, sinasabi lang ito sa mga sumusunod sa Diyos. Kung ikaw ay nakmo ka ng sinungaling, nakmo ka ng kadayaan, kung ikaw ay palaaway, lasenggo, kung ikaw ay addict, drug lord, I'm sorry, pero hindi ito sa iyo. Para ito doon sa mga lingkod ng Diyos, doon sa mga nagtitiwala sa Diyos, doon sa mga sumusunod sa Diyos. Pero huwag ka mag-alala, magbago ka lang. Tanggapin mo lang si Kristo bilang yung Panginoon at tagapagligtas para sa iyo rin ang lahat ng pangako na ito. At ito ang pinaka mabigat na pangako ng Diyos para sa kanyang mga tagasunod. John 15:7. Kung kayo ay magsipanatili sa akin at ang mga salita ko ay magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Yun talaga ang susi. Ngayon, kung ikaw ay masamang tao, hindi ka mananatili sa salita ng Diyos. At lalong hindi mananatili sa iyo ang salita ng Diyos. Hindi ka mananatili kay Kristo. Kaya kung ikaw ay magbabago, magsisisi at tatanggapin mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas at mananatili ka sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Ang pangako, uulitin ko, kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Kaya sa mga Kristiyano, dapat mag-manifest ang resiliency, ang pagiging matatag. Let us all pray.